pa ako nag-capture. Malinaw ko na Enjoy ko yung gusto tin. ko sa'kin ka lang. Si Mami Tin. Sa inyo, walang nang pakialam. Oh, itaas yung mga inumin, baka malagyan niyo ng mukbang. Yes sir, mga sir. Mga ma'am. Sir. Boss madam. Podcast ulit kasama mga G. Kakaiba. Yes, sir. Hindi lang basta-basta to, buddy. May nagbabalik, Yun na nga. kaibigan. Merong nagbabalik. Bigyan Sino ng kaya mic. yun? Yo, Yeah. Bati muna, bati. shoutout pala sa mga fans ko dyan. Andito na ako. Pangalan. Zeke from the Six. Let's go. Promote nyo yung struggles. Yeah, oo nga pala, pag ganyan yung bagong kanta. Yan. Actually, in January pa nirelease yun. Mm. Struggles by Zeke. Actually, Search niyo may sasabihin ako before mag-start. May hinanakita ko kay Zik. bakit naman? Hindi niya ako binati ng birthday ko eh. Nako. Di mo ba nakita yung sinend ko sa Instagram Wala, na habang pre. nag-work? Wala pre. Hindi, joke lang. Binati niya ako. Nakita Naalala na sa ko. GC. Habang nag-ooperate Hindi ako ng machine, binati kita. Hindi, joke lang pre. Hindi ka kasi pumupunta eh. Di alam mo kasi, busy rin tayo. Oo. No, tama. Eh bakit tayo nandito sa Woodbine? Ayun, yun yung gusto ko ewan ko, bakit nandito nga tayo? Ito ang nasa gitna ang sasagot. Summer vibes never ends kasi. Tangina mo, pa-full na eh. Enjoy na natin yung summer. Summer. Yun lang ba yung explanation mo? Hindi, gusto ko rin lahat tayo is mag-relax. Kasi alam ko meron tayo, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Relax na, stress ako sa'yo. Mike. Ang sama. Paano tayo magre-relax? Nasi-stress naman ako sa'yo. Relapse daw meron. Sama mo sa akin. Wala Umuwi ka na kaya? May mga secret beef kami dito. Joke lang. Hindi, yun lang. Gusto ko lang enjoy yung vibes ng beach. Alam mo nakakatawa kasi sabi niya summer vibe. Eh parang nasa first ng note ko dito. Summer almost done. Notes? Ang i-clean sa'yo. Summer almost done yung sa akin, buddy. Pero before that, diba, syempre, intro nga. Welcome to another episode of Podcast. Intro. Ayan. Mag-rap ka sa'yo. Ay, ito na yung bago. Si Stibon. Ayaw niya mag-rap eh. Mabuhay! We are... I'm Bini ka. Sige ah. Ito mga kabayan. Ito mga kabayan. Bago na naman, dito kami sa may beach. Nag-uusap. Si Chill. Kasama ko mga tropa. Sama mga tropang G. Ay, abangan. Ay, pwede ba yung paninig dito? Always spoil. Siguro. Ito yun. Record na lang natin bukas kung wala kayong gagawin, guys. Para matapos na yung kantang yan. Sayang. Yan. Ito po ang episode siyam ng Tropa Talks. Medyo special. Nasa labas kami. Sana all. Shoutout kay Teddy. Sana nakasama siya ngayon pero busy. Pero Shoutout sa'yo, Boss Teddy. Wish you were here. Ingat ka dyan. Okay, so let's start. start the questioning siguro, no? Ba't ba may questioning? Hindi, kwentuhan lang naman tayo. Si Zach kasi matagal na wala. What happened? Syempre busy rin sa work. Busy sa buhay. Tsaka tight na yung schedule ko. So, tinatry ko maintain yung discipline tsaka time management ko. So, kaya, example lang ngayong araw, ngayong gabi, may attend sana akong birthday. Sabi ko sa kanya na, pag di mo pa rin ako chinat, second option, boom. Kaya nandito na ako. Ganun lang. Basta may second option ka. Kung gusto mo gumala ng every weekend. So, Kung gusto mo pinaparating mag-spend mo, time. second option lang kami, di kayo priority. Tropa Talks ba to? Face to face. Face to face with Kuya Boy. Okay, ito yung tanong. Umpisa na lang natin dito yung sasagot siguro. Ito yung tanong ko, pero syempre dapat kayo may mga tanong din kayo. Question ko dito is, kasi nga patapos na yung summer. Ano yung mga thankful kayo na nangyari before mag-end yung Meron summer? ako. Sa akin, Sobrang meron ako. actually thankful ako na na nakasama ko dito. Hindi nga, legit. Eh, sorry. Hindi legit. Sige, iyak na ako eh. Hindi. Ganun. Sa sobrang daming unexpected na nangyari nung whole year, hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa eh. Like, hindi ko alam kung saan ako pipili, kung saan ako grateful. Pero ang alam ko, mas sobrang grateful ako na napasama ko dito. Saan? Sa inyo. Lalo dito sa Tropang Green G. Mall. Sa Tropang G. Summer with the G. Di ba sa Cerbes, ha? Pang music video daw kasi yun, Zach. Tapos na yun. So, yun lang ba? Wala mong specific na moment or project na
Thankful ka. Thankful ako. Of course, Beanie. I feel like kung sa ating apat. Kasi, puta. Sorry. Doon tayo talaga super thankful. Oo. Sobra. Ikaw, boss? Sa summer lang specifically, no? Oo. Oo, yung Beanie. Kasi parang doon naman umikot yung summer. Sabay. At least for me. Bawat araw ay sumasaya. Ano pa ba? Actually, meron na palang sobrang thankful din. Project. Yung project namin na short film. Oo. Maganda yung short Kasi film nila, guys. first time ko rin atang like outside the my comfort zone yun eh. Kahit naman ako. So, Ito? thankful. Or ito? Gusto ko rin Dito. magka-short film. Yan! Uy, may nagpapanig. Mic mo. Gusto ko rin makapag-short film. Kasi gusto ko makita yung potential ko, paano mag-act. Yan. Gusto kong, Actually, nag-uusap kami niyan eh. Kasi parang sabi nga namin. I wanna be the main character of the movie. Ito kasi ano nga, outlet siya eh, di ba? Parang maganda siyang gamitin as outlet. Yeah. Para makapag-release ng... Yeah. Ay, ba yun? Thankful. Ako yung thankful ko, yung nga din, sa sinabi niya, yung first time ko mag-direct ng very very short film. And yun, tas except doon sa Beanie, and then, siguro thankful na rin ako kasi nakilala ko si Steve. Yan. Sa Heritage. thankful Kiss mo nga. Umaya ka sa akin. Parang wala naman nagbago. Yun lang. Normal na summer lang. Pasensya pala kung may mga music kayo naririnig Pero hopefully, hindi siya paid ganun actors kalakas. talaga yung mga yan. Hindi lang namin sila mapagkat kasi Ikaw, wala naman. ano Ako? summer mo? Madami ako. Sobrang dami. Unahin na natin yung sa Bini, of course. Kita ko si Bini Joanna. Shoutout. Ay, di, lahat Ay, ng wait Bini. lang. Shoutout pala kay Bini Colette. kasi Happy birthday, Bini Colette. Shoutout. Birthday. Yan. Mua. Pero syempre nakilala ko. Nakita ko sila. Kausap din. Wow, ha? Mua. Mo ah. Nabigyan ng flowers. Number 2, syempre, yung lagi kong reason kung ba't umaalis ako pag gabi. Alam nyo na yun, pero hindi na lang natin i-kakuan pa. Bibigyan ng linaw. Ito pala. Kasama mo ba sa summer to? Pasok pa. Summer pa naman, di ba? Si Tintin, tsaka ito. Wala bang pangalan to? Bago na naman to. Bago yan. Huwag mahawakan yung bias ko. Bibili na yan. Doon ako thankful. Also, summer ba yung Hermitage? Hindi. Never mind that. Basta yan. Yun na yun sa akin. Ako naman, thankful naman ako na bagong taon na naman, bagong experience, bagong ganap na naman sa Green Wall. Alam mo yun. Tsaka thankful rin ako na naging discipline ako, tsaka naging healthy person ako this year. Tsaka kahit na hindi perfect na healthy person, pero tinatry ko yung best ko to evolve, to level up this year or maybe next year. Siyempre tuloy-tuloy. Tapos thankful din ako na ang daming opportunities na dumadating. Alam mo yun, kahit na pa konti-konti, siyempre grateful ka pa rin. Tapos yun lang. Papasalamat din ako sa Green Wall. Saan kami napupunta. Tsaka Pasalamat ba yun o ba? Reklamo. tsaka mga ina-achieve nila ngayon. Siyempre, alam mo na. Green Wall lang sakalam. Sakalam. Di ba? Siyempre tuloy-tuloy pa yan. Ang dami pang achievement na gagrab namin as a team. Siyempre babalik talaga ako. Ngayon kasi, Ayun, on record body yeah. May tanong lang sana ako kay Zyke. Di ba nag-release ka na ng Struggle? May next ba doon sa song mo na yun? Oh naman, make mistakes. Akala ko unstruggle. Merong word ba na gano'n? Unstruggle. Blessing. Wow. Sabi ni Steve. Nanay mo pil. Sabi niya talaga. Ay, joke. Ha? Yung ano? Time goes by. Nanay mo pil. Ay, hindi. Sabi niya. Joke. Kala ko ex na Ginagawan naman mo to. issue ah. Anyway, yun. Abangan nyo yun. Yung kanta ni Zyke. Abangan natin. Edited by Ed. Yeah, edited by Ed. Yeah, bagong release nila tonight. Bagong release yung Tonight. Share Pakinggan nyo nyo na din. rin yun. Share nyo na. Share nyo na yung Ay, channel. oo. Also,
please follow all our social media. Promise guys, yung mga TikTok namin nakakatawan na ngayon. Dito. Hindi, sa baba, description. Basta kahit saan dyan. Basta yun, okay. Facebook, TikTok, Instagram yan. Question ulit? Next Or, question. okay, next question ko dito. Siyempre, kung meron kayong bagay na sobrang thankful nung summer, ano naman yung mga bagay na gusto nyo pang i-work on sa sarili nyo? Personal development. Elaborate. Mike. Gusto ko pa i-expand yung knowledge ko about life. How to appreciate life. How to fix certain things. Mga ganun ba. Anong actions yung balak mong gawin for that? Realization. So, more on meditation siguro. Siguro, mga ganun. Being alone by myself. You know. Kasi I think doon ko nakikita yung peace ko na pag mag-isa lang ako, doon ko na, alam mo yun, kahit na nagbibingi-bingian ka pero alam mo lahat nangyayari. Alam mo yun. Kaya yun din yung gusto kong, i-explore or maging, maging passion ko. Passion ko. Parang Hindi, syempre, din. Ako sumasagot kayo, check ko lang yung mic. Sige lang. Tumatanda na tayo, alam mo yun. So yun nga, ikaw naman, Steven, ano ba yung mga... Uy, sasagutin pa nila yung same question. Same, okay. Mas interesting na lifestyle, siguro. Kasi, like, recently ang tawag dito, nahirapan akong gumawa ng vlogs kasi wala naman akong gaanong ganap. May mga ganap ako pero yun yung mga secret agendas ko sa buhay. So, feeling ko, kailangan ko pang mas magka-interesting na lifestyle. Like, gumawa ng something new, mag-find ng new hobby para, makakabigay ako ng content. Kasi recently, kung ulit-ulitin ko yung mga content na ginagawa ko noon, wala na rin yun. No? Like, magiging... boring sa akin and boring din sa mga nanonood after a while. At saka isa pa, ang reason nga kaya ito yung piniling career is para maging unique siya every time. Kaya parang diba, yung we're trying things na hindi pa natin nasusubukan. Tapos yun yung sinishare din natin sa audience. Gusto ko na mag-travel lang. travel vlogs. Wow. Like, Mike. out of country ba, mga ganun. Kasi lang, it takes, money and time. Imagine mo yun, Green Wall visits Vietnam. Mga ganun ba? Stream 24 hours. Pinipilit ko pa rin gumawa ng kanta. Ayun, sinusubukan ko pa rin. Kaso yun nga, self-confident. Yun ang wala ako. Lack of self-confidence. Self-confidence, yeah. Seek discomfort. Doon ako nahihirapan at di ako makalis doon sa comfort na yun. Yun ang one of the best advice for that. Discomfort. Sa bagay. Tama na. Totoo naman yun. Ka sa discomfort. Dahil ka ng comfort. Kasi pag hindi mo pa natatry, ilagay yung sarili mo sa hindi ka sanay. Hindi mo makikita yung potential mo. Hindi mo matatry yung hindi mo pa na-experience, parang ganon. Kaya maganda pag minsan kahit na practicein mo hanggang maging hindi ka na conscious sa sarili mo. Masasanay ka rin eventually. Actually, yung nirecord natin yung isang kanta, di talaga ako komportable doon. Di ako talaga komportable doon. Tapos yung nag-record ako, siya lang yung kasama ko, parang yun, nagko-confident ako. Tapos parang gusto kong mag-record na mag-isa lang sa bahay. Nawawala yung confidence ko ulit. Nawawala, di ko alam kung bakit. Alam ko naman yung sa sinabi ni Zek. Alam ko naman yun, pero pag nandun ka ulit sa station, ay wala na to. Diba? Ayoko na, pass na lang ulit. Ibang hobby na lang. Kaya ganun. Ganun nangyayari sa'yo. I always try new things. Tapos pag di naka-is, parang diyan ka muna, next day na ulit. Yan ang gusto kong baguhin sa sarili ko. Actually, same problem tayo dun. Actually, pinag-usapan na namin ni boss yung kagabi. Dami na namin pinag-usapan. Iniiwan to sila. Hindi kasi, ang sarap kasi magplano. Tama. Ikaw sana, ang pinakamahirap kasama ko ngayon. is yung actually starting it. Yeah. Kasi lahat ng nandun yung discomfort. Yung pag-i-start. Yeah. Mahirap kasi mag-umpisa ng Hindi, Kasi public. mahirap kasi mag-umpisa ng ng isang bagay na
gusto mong gawin pero hindi mo tatapusin. Yun yung mahirap kasi kung kailan mo gustong balikan yung Kaya naumpisa, hindi mo na alam saan mo mag-uumpisa. Oh. Kaya actually mamaya ko sabihin kung after Kaya ito yung masasabi ko. Once nasimulan mo na, tapusin mo. Ganun lang yun. Yung sa akin lang ewan ko lang kung ma-apply nyo rin sa inyo. Once nasimulan nyo na, tapos kailangan nyo tapusin yun. Regardless of ano yung magiging outcome. Kung maging satisfied ka or not, you know, nasa sa'yo din yun. Kung di ka satisfied, So try again. Kasi yung satisfaction naman is very subjective eh. Kung in the first place pinasok mo yung isang bagay na ito yung specifically gusto kong kunari gusto mong gumawa ng kanta, ang specifically na gusto mong mangyari is makapag-release ng sarili mong kanta. Tapos hindi mo agad makuha yon. Ano bang reaction mo doon, di ba? Yeah. Kaya I think pag magpaplano tayo ng ganun, mas maging open ka muna sa sarili mo. Yeah. Alalahanin mo na hindi mo pa alam lahat. So may chance na hindi mo pa magawa ngayon. Pero you can try again next time. Di ba? I think lang naman. Hindi ako sure. Depende pa rin talaga sa tao. Actually sa akin, gusto ko pang baguhin yung sarili ko. Kasi, Paano? Sa paanong bagay? Sa magandang paraan. Yo. Siyempre. Kasi kahit sabihin nila na ang dami na nagbago sa akin, hindi pa rin sapat eh. Like, Yeah, hindi hindi pa rin ako parang kontento sa kung ano yung meron ka ngayon. Or kung ano man yung achieve ko ngayon. Oh. Mas gusto ko pang mas mataas pa yung achieve ko. Yeah. At the same time, para sa akin, mas gusto ko pang umalis pa ako sa comfort zone ko. Ngore, sabihin ko na tinry kong katulad mag-vlog sa public. Hindi, kunwari. Kaya ko yun actually. Kunwari lang. Sinasabi, like example lang. Like gusto ko pang higitan yun. Yo. Kung hindi lang sa public, gusto ko like, kahit saan Yeah. Tsaka siguro yun nga, self-improvement, kaya sabi rin ni Zyke. And siguro mga gusto kong makuha mga answered prayers ba? Yeah. Yun ba? Gusto ko lang din kasi like ayoko lang na sarili ko yung gusto kong ganun ma-achieve. So like tatayo lahat magkasama ganun. Kahit mga pamilya natin or mga mahal natin sa buhay, gusto ko ganun. Hindi lang yung sarili ko iniisip ko. Maganda ang sagot. Meron na akong sagot. Hindi nila maubos yun. Saglit. Nakaisip ako ng sagot. Nakaisip ko ng sagot. Hindi, naalala ko lang din. Kasi sinulat ko doon sa park. I was outside. It is actually parang gusto kong medyo counterintuitive kasi lately kasi sobrang hard ko sa sarili ko. Yung parang same thing, parang pag di ko pa nakukuha agad, I feel like such a failure, parang ganun. Ang gusto ko pang i-work on ngayon is maging mas intindihin ko pa yung sarili ko minsan doon sa mga ginagawa ko. Think twice. Think twice pa din, syempre, mahalaga yun. Pero also, wag kang hard sa sarili mo. Oo naman. Alam mo yun, kung if you failed sa isang bagay ngayon, may chance pa talagang lahat naman tayo may chance. May second chance. Sabi nga ni Joanna, ano yung fail? Failure. First attempt in learning. Ay, wala siyang mic. First attempt in learning. Yeah. Ano ulit yun? Pakiulit. First attempt in learning. Yeah. Okay. What is your biggest mga learnings nyo ngayong this 2024? Kahit saan, kahit anong bagay, Siguro love, sa akin life. Life. Para sa akin. Daming nangyari sa last year. I mean, alam niyo naman. Sige, okay. Sabihin na natin last year. And syempre this year din, daming lesson and natutunan ko. Sobra. And I'm grateful at the same time, hindi din sa mga ibang bagay. Pero what can I say naman, 'di ba? Like, life is lifing ba? 'Di ba? Pero syempre, I'm still grateful sa lahat ng mga blessings or like, sakit man na nakuha ko sa buhay ko ng mga panahon na yun. Yun lang para sa akin siguro try kung saan ka komportable at hindi komportable. Kasi you'll never know kung ano yung pwede mangyari sa'yo or sa magiging future mo. So just go with the flow or
just go with it. Diba? Like, it is what it is. It is what it is. Ikaw naman, Ed. Ay, Kasi si Franz. Edo ako. Ako muna. Sa akin kasi I've few. Dalawa siguro yung masasabi ko. One is stop looking for answer, instead look for questions. So yun sa natutunan ko. Kasi pag puro tanong yung puro answer yung hinahanap mo, tapos wala kang nakukuha ang sagot, hindi ka talaga makaka-move on. Pero once na nagkakaroon ka ng questions, magli-lead yun sa more opportunities. Yeah. Kasi mas marami pang opportunity darating kapag nag-ask ka ng question. Tama. So yun yung one. Second, siguro is never underestimate the power of prayers and law of attraction. Pero you really need to learn how to do it well and properly siguro din. And respectfully. Kasi di ba, hindi mo pwedeng i-claim yung isang bagay or i-attract yung isang bagay na hindi ka sure. Dapat gustong-gusto mo talaga yung bagay na yun. Siguro may masasabi ako dun sa mo, boss. Mike. Siguro para sa akin tama, maganda yung sinabi mo, like parang ulit yun yung sa prayers. Alin? Like, sa prayers. Never underestimate. Like siguro maganda yun, pero don't expect too much kung hindi mo makukuha yun. Kasi hindi mo makukuha yun agad-agad. Like there's a time kung kailan mo makukuha yun. Dahil kahit ba naman hiniling mo na nagdasal ka, sabi mo, please makuha ko yung ganito. Hindi naman the next day makukuha mo agad yan eh. It takes time dahil kung kailan mo hindi kailangan, or siguro kung kailan mo kailangan, doon ibibigay ni God yun. Like sometimes kasi kaya hindi siya natutupad. It's a redirection kasi. Baka hindi talaga para sa'yo. Either it's not for you or it's not your time yet ba? So yun. It's either na parang iniisip mo siya, tsaka procrastinating, parang ganon. Like, syempre, mag-ano talaga yung good karma sa'yo. Yeah. Mag-redirect, diba? Pero sabayan pa rin ng trabaho, guys. Hindi siya Tama. I think yun yung isang problema dasal ka nga ng dasal o attract ng something, pero di ka naman gumikilos. Walang mapapala, diba? Kaya nga sobrang tama yung yung motto na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tama. Ako naman, be patient. Kasi great things takes time. Alam mo yun. Kahit may bonfire, nilalamig ako eh. Tama. Diba? Yun lang. Pakinggan niyo yung sagot. Ayun. Si Ed naman, si Ed. Yun na. Meron pa ata eh. Pero Yun na sa yun. kasi pre, Ha? tama yung sinabi mo, be patient. Kasi you'll never know kung Great things take time. Tama. You know. Tama. Parang pangalawang beses mo na sinabi sa podcast. Na. Kasi una, patience is power. Ano niya, pre, yun. Yun yung trademark. Kasi nare-remind ko rin yung sarili ko din. Kailan ka gagawa ng kanta na patience yung title? Kaya nga boss, yun yung sabi sa'yo. Great Patience ka lang. idea. Ed, anong sagot mo nga, Ed? Sa akin, biggest learning ko sa itong taon na to, tawag dito. Don't be in love with someone who don't love you. Hey! Wala ako dyan, guys. Mag-uusap kayo dito. Ay, tapos nariris ko pala. Sa pool. Sa pool ako. Guys, hindi ako nag-guest dito sa gitna. Okay lang. Hindi kasi hindi pa pala tapos yung 2024. So, I feel like kung meron palang best learning, yung pa yung matututunan mo. Totoo. Pero yung second best is yung mga sinabi namin. Ang biggest learning ko, natutunan ko i-control yung emotion ko. Yung? Yung biging anger. Kasi dati pag galit ako, Galit ka talaga. Like, galit na galit. hindi naman ganun. 50 lang, 50% lang. Tapos parang dadamog ako sa kwarto ko, yun, ganun. Hindi naman sobrang dabog na dabog. Parang pagsasabihan ko yung sarili ko na yan kasi, ba't ganito ginawa mo? Parang kailangan kausap mo yung sarili ko. Nakakabaliw siya, siguro isipin, pero it's a good thing na kausapin mo din minsan yung mind mo, yung soul mo. Tapos yun ang isa sa mga self-control.
Meron nga pag-aaral na sinasabi, yung mga tao daw na kinakausap yung sarili nila is hindi, sila yung mostly intelligent daw na tao. Oo, yun din. Kasi they figure out things with their minds, you know. It's a good practice also. Actually, yung mga Like ako rin, sa kahit sa work. communicators, Yeah. ganyan sila mag-practice. So, ibig mo sabihin, pupunta ka sa mind realm mo. Hindi, I mean, kinakausap ko, tama ba to? Ganyan ba yan? Ano ba yung next thing na gagawin ko? So, ano pa yung mga mali na hindi ko Ako, pa I always nagagawa? imagine na nasa ako, parang ini-interview ako. Ako nasa harap ng PE. Or parang ganito, feel ko parang ini-imagine ko lagi na parang ini-interview ako, tinatanong ko ng mga tanong na yun. Tapos sasagutin ko rin Kasi siya. naturalistic. Malay mo, di kami totoo. Di ba? Pwede. Alien mo lang. Hindi ka pa natutulog. Tapos Sumising ka. Tapos add ko lang doon yung pag may namit akong bagong tao, binabasa ko muna kung ano yung ugali niya, ganun. Bago ko siya parang magbiro ng sagad, kaya ganun. Ba't ako nun pre, unang bira mo sa akin? Ay, di pa daw di ako gutom na si Steve. Ongoing joke. Hindi ko alam eh. Hindi kasi nasanay kasi sa... Tsaka feel ko rin kasi outgoing din siya. Kaya go lang ng go. Kupal din siya. Tama ako, di ba? Certified kupal. Certified kupal. Gago na. Sabi nga niya noon, itidan mo to, bigyan mo to ng 1 linggo, na to. Parang bahay na rin dito. O, di ba? Marunong magbasa mo. Ay, di tao. Wala pang 1 week eh. Pinilhan ka na Ilang araw lang yun. sarili mong pagkain doon. O, di ba? Okay, shoutout pala sa Family Lamsen. Ay, Parang Second parang home. doon na rin kami hindi nakatira. actually namimiss ka daw nila, Zyke. Second home. Shoutout Clea. Wala siyang Di actually namimiss na nila yung Ninong Zay. Kailan kayo babalik yun? Gutom ka lang eh. Hindi, pag-usapan natin yung next episode ni Ninong Zyke mamaya. Pa-answerin muna natin si Genesis. Teka lang, add ko lang yung summer ko. Nakapunta ako ng concert ni Chris Brown. Ay, oo. So, Shoutout mo. Shoutout! Isa pang concert. Ayoko yung Bini. Hindi, natapos na yung Bini. Sinabi ko na eh. Nakalimutan ko si Chris Brown rin. Grabing experience yan, yung pinaka-idol ko na nakita ko siya mag-perform sa akin. Ay, sa akin pala. Ang lord ko naman, pare. Gago, idol. Yun, mag-performs pala. Mag-performs. Performance Pero niya. yung gusto kong makita Grabe. ngayon, pre, yung saya mo ng Chris Brown. Ayoko, wag. Ikaw, pre. Ito. Yun no? Open ng stage. Dito, walang kasakit-sakit. Ako, madami akong learnings ngayong year. Pero yung best na learning ko is, if you never put something out there, hindi malalaman ng universe kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. Parang ganun ba? Law of attraction, gaya nga sabi ni boss. Kasi, witnesses kami ni boss ng law of attraction recently. And yeah, if you never put something out there, then hindi malalaman ng universe kung ano yung gusto mo sa buhay. So, hindi niya alam kung ano yung mga ibibigay niya sa yung opportunities. Tapos, yeah. Ganun ba? Simple lang. Simple lang. Madami akong pwedeng sabihin pero isang sagot lang tayo ngayon. Huwag muna tayong seryoso. Dream collab. Kanta, video, kahit ano. Lalayo pa ba ako? Nandito sila, oh. Same, tayo. same. Except tayo. Dream collab, video, kanta, kahit ano. Dream collab. Video, kanta, movie. Ayun, kakabanggit ko lang. Wala na nang iba. Chris Brown. Yeah. Yan lang. Ang simple. Like, Ha? like, Dream kakolab ko. kahit ano, kanta. Marami akong gustong makikulab eh. Bigay ka ng Gusto ko ulit makakulab. makalusot, boss. Gusto ko ulit makakulab si Genesis. Wow. Pero outside dito, Outside dito. Outside dito. Si Sabi nga yung si Rod Wave. Broadway. Wow. Sino yun? Di mo kilala yun? Yung mataba yun. Si Roxanne Riches ba? yun? okay. Roxanne Riches ba? yun? Kasi gusto ko yung mga melodic rapper na or melodic type na mga music. Ako? Ah. Paborito akong singer, Arthur Neri. Kamukha mo na. Bigyan mo nga isa, Sample. bigyan mo isa. Sample. Bigyan mo isa. Bigyan mo isa. Anong sample? Bigwas. Baka inisip niyo, TJ Monterde na naman. Junela. Rans ka. Comment down below kung kamukha niyo si TJ Monterde. Si Rans. Ay, gago si Rans. Kasi si Nina. Yung mga subscribers natin na galing sa Ome. Ome. Ome TV. Si Rans Kyle. Kahit Kung ano. dito lang sana sa atin. Hindi ko pa nakakollab si Zyke. So, Sabagay. Oh yeah! Oh. Kalab kayo. meron pa isa? Christine.
Tama. Sinong Christine? Next mo na yun. Basta yung artist. Yung artist. And, Gusto ko siguro bumili ng kung tsinelas niya. famous, gusto kong makakollab si Glock 9. Totoo, wag nag-rap sila guys. Pareho sila ng Glock flow. 9. And lastly siguro, Maki. Maki. OG Mac? Decima. Sabi ni Bossing. Andito na naman ako sa umaga na ito. Gaganda. Si Mac na yan. Basta yun Yung si kumanda Maki. ng dilaw. Ako guys, 3. Post Malone, Joanna, tapos Kong TV. Dream pa din yun. Ay, hindi pala siya sa music lang, no? Ay, na-realize ko lang. Kong TV, ayaw mo ba si Kulob? Ayaw mo si Kulob. Alam mo, okay lang yun. Next na ba? Or Oo, next na. meron mo kayong dadagdag sa topic na Wala yan? na. Wala ako. Kasi ito medyo ano na to. Serious. Baka hindi na makarelate si Zyke dito sa tanong na to. Hindi, makarelate ako. May mga intelligence Kilala naman niya eh. Hindi kasi dito na i-share lang namin ni Genesis and kung sino man pwede mag-share. Experience doon sa nangyaring Bini? Beanie. Wala ako dyan. Hindi ko alam kasi kung alam ni Zyke kung anong nangyari. Gaano ba katotoo yung gusto mo? Wala. What do you mean? Wala siyang mic. Gaano ba katotoo yung gusto mong sagot ko? Sa bagay. Hindi ko rin alam kung hanggang saan yung pwede i-share, sabi niya. So recently, kung hindi nyo nga alam, and I think nakapag-release na tayo ng video about it, tama ba? Yun nga, yun yung sinasabi namin kanina about sa law of attraction. Kasi we were, for months, at least for me, for months, I've been looking forward to the meeting Beanie. Kahit na medyo sabi ko, hindi pa ako sure, hindi ako ready. Isang araw, ayun, naka-receive po ako ng message. I think it was, kailan ba yung Isle of Minerva? Wait, check ko. Basta yun yung araw di tayo natulog. Yeah, that day, a few Days ago, later. basta ganun, may kumontak sa akin na ng Which is nakakagulat. Media parang Media ganun. siya. Or production team. pwede kaya sabihin? 1 month Ay, ago. Pwede, okay pwede lang naman, ba? yeah. Ay, actually, Pwede na, nabanggit natin na-release sa na. live. Kinontak ako for the same date ng concert ng Beanie. So, sabi ko, hindi ako pwede. Kasi nga concert ng Beanie. We're supposed to watch. Yeah. Tapos, na-curious ako kung para saan. Tapos, biglang sabi, it's for TFC. So, sabi ko, okay. Okay. Parang, interesting to So, August baka 7. Beanie. Baka lang, sabi ko noon. August 7. August 7. Okay. So, early. So, almost 2 weeks before. Yeah, kasi August 17 yung Yun nga. yung Beanie. 10 days before. Yes, 10 days. Yeah. Pero nauna pa yung message nun. Kasi di- yung August 7 na yun, ang na-message siya sa akin doon is yung mismong TFC na. Meron pang isang message siya before yun eh. Well, anyways. So, kinata kami ng TFC and then, matagal yung update. Di ko sure kung ano. Tapos, Kung legit hindi. yun, isa pa yun kung legit ba o hindi at kung pasok ako doon sa trabaho. Kasi ang hinahanap nila, videographer or content creator, yun yung sinahanap talaga nila. After ako kontakin, matagal bago sila nag-contact ulit, nag-confirm. Sabi. Teka ulit daw. Yung nga rin naintindihan ka. Bago nila kinonfirm na it's for Beanie. And paano nila tinanong, sabi sa akin, fan ka ba ng Beanie? Of course! Ang sagot ko doon, sinabi ko na kay Steve eh. Sabihin ko ba? Sige, ikaw na lang, para mas masaya. Sabi niya, low-key lang. Low-key lang. Sabi ko, fan ako ng Beanie low-key. Pero may reason. Para hindi ka fanboy. Oo, kasi nga sabi ko, if malaman nila na kung malaman nilang fan ako, baka hindi rin kunin. Kasi pag sobrang fan ka ng something, Fanboyish. hindi ka na nagiging professional. Professional ka na. Pero pag hindi ka rin fan, hindi rin pwede kasi wala kang alam dun sa i-cover mong event. Kaya kalmado so, lang. Sabi ko, yun yung sinagot ko. And it worked. Mas low-key pa siya sa kapatid ni Thor. Kaya gumana. Sabi ni Steve, parang, kasi hindi ko rin na-realize eh. Kakagabi ko lang din na-realize yung sinabi niya na iisa yun sa big factor kung bakit ako yung pinili rin dun for that project. Pero again, lumipas na naman ng 1 week. Wala pa na namang message. Until 2 days before. Tumawag ako kay Genesis. Which is nasa work ako. Para akong gagi doon. Talon-talon ako doon sa hallway, buti walang tao. Sabi ko sa kanya, boss, nasan ka? Sabi ko. Work. Hinihintay ko siya, sabi ko ba? Safe ka ba dyan? Sabi. Sabi. Kasi yun na, sinabi ko sa kanya I like na, to break it to you, sabi. Loko. Oy, grabe ka, favorite line ko yun. So, sinabi ko sa kanya na may chance na makasama ka. Sabi ko may chance kasi hindi pa Ano din ba yun? sure at that Free point. yung ticket niyo lahat? Free ticket. Dalawa lang. Dalawa. Pero hindi pa sure. And this is like 2 days before the concert na. And then, kinabukasan, doon sinend yung script for, the entire Questions thing. and stuff. So,
grabe na yung stress ko na araw na yun. Pero kinaumagahan nun, tumawag uli ako kay Genesis. Doon ko na sinabi na sure na. Basta nag-basketball kami ni Steve. Basketball kami. Sabi niya pa sa akin nun, Steve, may alam mo, balita may balita ako, sabi niya. Pero sabi, alam mo, huwag na. Sabi niya, Wag na muna, si boss na, si boss na lang, sabi niya. Tapos mga patugtog niya, Bini, I feel good. Sabi ko, kinakabahan ako. Sabi ko gano'n. Nagkatotoo yung pinag-uusapan namin tatlo, sabi ko gano'n. Kasi during All of Minerva, pinag-usapan na namin. Bago kami munta sa All of Minerva na video, yung Tikiman. Sabi ko, may chance. Pero hindi pa talaga sure nung time na yun. Nakakatawa na magkasama kami ni Ed before yung All of Minerva, gabi nun. Sabi ni Ed sa akin, hintay mo lang magme-message yan, sabi ni Ed sa akin. Pero sabi ko, wala na siguro to, ganun-ganun na ako. Ang kinakatakot ko noon, baka prank ka yun. Like, Kasi so di ba, prank, parang ang tryhard weird. na prank. Weird eh. Isip ko nga, prank na yun galing sa'yo. Hindi ko ipaprank Imagine, yun. no? Pero imagine lang. Nasa isip ko lang nun, sabi ko, baka prank ka to, kagaanong nasaya, sabi ko. Pero long story short, we did it. Yeah. We went to the event. We covered it. Hindi man the way we imagined it. Pero It's not super smooth. Pero we met Bini. yes sir. Yan. Again, we already made a video about this, so hindi ko na masyadong i-explain masyado dito. But gusto ko lang explain Diba? or sabihin ulit yung about sa humility to the artist. Kasi alam mo yun, yung the way we film people. Professional yan, pero nanginginig na yan, dalawang yan sa loob. Hindi, ba't ko sinabi yung humility? Kasi I was there, I was asked to film them. Basically, almost the entire show. I was at the backstage with them. And during that time, it felt weird. For me at least. Hindi ko na trip yung ginagawa ko nung time na yun kasi. Bakit naman? Pero again, thankful po ako sa opportunity. Baka kasi may nanonood from TFC. Ako very I'm very thankful. thankful for everything. Actually, nakasabay sila palagi. Nakasabay pala sila. Pero yung nangyaring experience na feel bad lang ako for the artist na parang yun nga, parang nawalan sila ng privacy during that time. Ang hirap pala talaga ng trabaho din ng mga taong nagko-cover ng mga ganung event. Mas grabe yung respect ko na sa kanila ngayon. Lalo yung mga nag-i-interview, grabe din pala talaga yung stress. Kahit na medyo ganun, gusto mo pa rin bang Ulitin? like hindi man Bini, pero syempre ibang artist, like ganun pa rin sitwasyon, like i-interview ka and stuff, I think- ganun. Hindi ko maalala yung Depende. sinagot ko sa'yo eh. So, pero yung sagot kasi ni kanina ni Zyke na find discomfort. Oo. Mm. Sick discomfort. Sick discomfort. Maganda siyang sagot for that one. Yeah. Hindi man siya ganun kadali. I think na ang dami kong natutunan during that time. Ang ayoko lang is may matapakang tao or ma-feel ng artist na uncomfortable sila. And yun yung bagay na iiwasan or at least babawasan ko if ever gagawin ko ulit. Kasi really, I felt so bad after na. Kasi yung time na yun, focus ako sa pag-video, I was like, nag-video ka pero hindi mo na iniisip kung anong bini-video mo. Sobrang vulnerable yun. Nasa backstage na sila ba't mo pa sila i-video? Alam mo yung parang ganong Yeah. nasa mindset ko nung time na yun. And then nung I was checking all the footage, doon ko na-realize kung gaano rin kahirap yung trabaho nila. So siguro yun, bawasan lang. We give them privacy kasi tao rin sila napapagod din sila, alam mo yun. Bini, mahal namin kayo. Yan, shoutout sa Bini. Actually, feeling ko once na pumunta ka na sa ganong industry, like may fame ka na and sobrang hirap nang kunin ulit yung mga panahong normal ulit. Normal days. Oo. So either kailangan mong i-own yung fame mo or kung ano yung man yung meron ka ngayon, or palagi mong i-deny yung sarili mo na like lagi kang magre-reminisce na parang dapat gusto ko ulit yung ganito. Pero at the same time lalamang na naman yung kaisipan mo na Hindi lahat nabibigyan ng oo, chance. like isipin mo na naman na gusto kong normal yung buhay ko pero nakamit ko yung ganito. Yeah. Yun yung Actually, Stream alam mo ba Tonight kanta? by Francis Beats. Yeah, tonight. Sabi ko nga GNS. Sobrang pasok na pasok yung kanta na dyan, yung kantang yan doon. Ikaw, may share ka ba about Bini? Thank you for the wonderful question. wow. Madami naman. Wow! Grabe ka dun Hindi, Okay. May mga times yung una natin sila nakita. Sobrang Yun starstruck. Doon mo ma-realize na kahit gaano ka parang strong. Gano'n na. Mentally prepared. Tapos kita mo silang ganyan. 2 months in pa lang ako na pagbibini. Gumanon bigla. Tumiklop siya. Tumiklop bigla. Pero nung mga after na yun, syempre, kailangan nyo nang tapusin yun. Tapos, may mga instances pa na blip na lang. Pero madaming instances na gano'n. Pero,
Yeah. Kasi, ang dami kong gusto sabihin, pero bawal. For us, Alam mo, stop na lang. Again, it's I like- love you, Bini na I lang. think like naging part na lang siya nung ano yung buong ano na yun. Yung buong experience. Mm. Walang bad thing about sa Bini. Mm. Actually, yun nga yung sasabihin ko sana sa last thing. Nag-gain ako ng huge respect sa kanila. Sobra. Sobrang professional guys, sobrang humble. Talented, legit. Tama. And Mas lalo akong napamahal sa inyo. kasi back to back yung concert nila nun eh. Tama. Oo. Magkasunod na gabi guys. So imagine niyo yung pagod nun. Pero ano, yan. sorry. Pero para sa akin, lahat, yung every hour or minute na dung sabi ni, worth it lahat para sa akin. Worth it na worth Like it. show-wise. Show-wise, lahat. Sobrang worth it. Mm. Pa yun ni Joanna. 2 beses. Ay, hindi. Shoutout mong Hers and Hers kasi napansin tama. ni Bidin Joanna. Salamat. Ay, Hers and Hers, shoutout sa inyo. Ay, isang tsinelas nga dyan. Oh, machinelas. Ay, Shoutout. Corina Sanchez ba to? Kasi Kasi nakita niyo yung bulaklak na hawak nila? Actually, idea ni boss yun. Idea niya. Idea ko pero pang Joanna lang sana yung sa akin. Pero siya na yung nag-ano. Hindi kasi ang balak niya bouquet. Tapos sabi pa nito, alam mo, Naisip ko kasi yung kulay. alam mo ba yung sabi nito? Sabi niya, boss, alam mo, kuhaan ko lang din ulit ng, kuhaan ko rin din ng bouquet si Joanna. Sabi niya ganun. Sabi ni Francis, parang syempre nakakaya din pag like siya lang yung may bouquet, syempre siya, uncomfortable. Hindi naman jealous, like, uncomfortable lang kasi syempre, siya lang yung may bouquet, tas yung iba wala, diba? Baka lang ha. Baka lang, malay mo. Hindi, sige na. Tuloy lang. Hindi, kasi Bakit si Colette lang yung may digital camera? Joke lang. Hindi kasi hindi ko yung nakwento eh. Ay, kwento mo na. Ewan ko kung nasabi ko dun sa video, pero Hindi ba? ito nga yung kwento nun guys. Sabi ko nga, ayoko pa silang ma-meet. Matagal, di ba? Ay, actually, alam ko Ayos, yung Nag-decision kami lahat manood. Nag-decision silang manood lahat. Sabi ko, malayo naman yung upuan. Hindi ko naman talaga sila mamimit. Wait, meron pa isa. Actually, si Ed din ayaw niya. Yun Kasi, nga, ay, tama, hindi kasi tama. sabi mo nun, manood kaming dati ng Bini. Oo. Tapos sabi mo, nainggit ka, sabi mo, ay, sige, manood na nga lang din ako ng Bini, sabi mo ganun. Oh, pero after nun, yung magko-concert na talaga, Yun. yun ang nasa isip ko eh. Kasi sabi, anong sikreto? Anong meeting? Actually, busy kasi ako noon, nasa work din ako. Alam ko pinapapunta ka nila nun. Oo, sabi ko, di ako makapunta pre, may work ako, tsaka nag-re-review ako, pre, sabi ko. Then the next day, sabi ko, pre, antayin nyo na ako, pre, para isang car na lang tayo. Nababother na rin ako, pero ramdam ko na rin yung inis ng dalawa. Ramdam ko na rin stress nila. Tapos bigla ako lang na-realize, late na lang nila sinabi na ay, ganun pala, may interview pala sila. Kaya nga, nun. Sabi Kasi ko, alam ko na yung stress nila nung dalawa, lalo na si boss nun. Dahil pumunta kami doon sa kala bossing. Grabe yung niya, like talagang na-stress na siya dahil kung kailan Wala kasing tulog na rin. The day before ng concert, dumating yung yung script. Tapos syempre hindi pa siya prepared, di niya alam kung ano yung ganito ganyan. So ang dami naming ginawa noon, nag-shoot kami ng video niya, punta kami sa Dusby Park. Dami pa namin ginawa noon, like literal inasikaso bago pa yung Tapos ang sabi ko nun sa kanila, kung may kailangan pa kayo, like sabi ko dali na lang kahit yung para kung tatawagan nila kung may kailangan daling ko sa Sabi ko nga kagabi din kay Ed, ay kay Steve, sobrang laking tulong niya doon nung nandun siya nung time na yun. sabihin. Kaya round of applause kay Steven. So, hindi nga ako talaga looking forward to meet them. Sana hindi that doesn't sound bad. For one reason nga, sabi ko, yung first impression will last. And I feel like wala ako sa state ng self ko na gusto kong makilala nila. Di ka naman nila nakilala as Francis. Yun din. Kiko from BRGY. They met you as Kiko from BRGY. From BRGY. Pero hopefully, kung pero man nanonood from next Bini year or someone stuff. Yung picture niya please. Yun, isa yun. Nagmamakaawa, tagal na. Sana naging great experience yung interview with us. Ay, na-experience yun. Sana experience yun sa inyo and it's not like, just a random Sana guy na nag-ask lang ng question, alam mo yun. Bini, see you soon. Yeah, next year. Next year.
See you next year. Hindi, Pero tayo hindi nababanggit buddy eh. Kasi di nagsasalita si Zyke. Alam mo ba't di nagsasalita? Actually, siya yung unang nakinig ng Bini. Kung ba't nakinig ng Bini to? Kaya nga minsan nababatrip na nga ako eh. Puro na lang bini. Pero alam mo na kung bakit ngayon. Ikaw yung nakinig ng salamin. Na-addict to. Ikaw nag-play sa bahay. Which is, naging. Sumunod tong dalawa. Uy, sige. Nauna ako. Yan, sumunod ka, tapos ikaw na last. Steady pa. Di actually, Siguro kung hindi nangyari no pakinig ko no, hindi May chance na may makikita ako. Feel ko di actually bago tapusin yung Bini na usapan, mamanifest ko to next year, makikita ko sila. Yan. Legit yan. Claim ako. makikita mo lang. Makakasama ko ka. Collab. Sabi mo Ay, agad siya mo sa harap-harapan. Collab with Bini Joanna. Ano na ulitin mo? Collab with Bini Joanna. Next question. Kasi kailangan clear yung Lil Post. ina-attract mo. Yeah. Sige, tapusin na natin ang about Bini kasi isang oras na to eh. How do you know if an opportunity is the right opportunity for you? Paano mo malaman na yung dumating na opportunity is yung tamang oportunidad para sa'yo? Ay, sagot ako dyan. Ako muna. Sige ikaw muna. Hindi, wait lang. Ikaw muna. Ano? Kalimutan ko eh. Bigla Ako ako na. nakalimutan eh. Okay. Sagutin ko yan. For me, Wow, thank you for the wonderful question. yes, thank you for the wonderful question. You're welcome. For me, you'll never know kung yun yung tamang opportunity or like na dumating sa'yo. Kasi hindi mo masasabi yan na tama ba yan in the long run or Kasi kung kahit saan mo tignan, darating at darating yan pero hindi mo alam kung para ba talaga sa'yo yan. Kung yan ba yung bigay ba yan ni God or ikaw ba umachieve yan or sino man yung kung ano man ba yan. Kaya para sa akin, you'll never know kung like kung yun na yung ba yung tamang opportunity na dumating sa'yo. Walang kopyahan ha. Ako naman. Pag ang lahat ng bagay Nag-align. nag-a-align lahat Yung ng hindi bagay. pilit. Yung pag-usapan natin si Steve habang wala siya. Yan alam mo. Alam nyo ba? Kaya palang bilis niya sumagot. Go. Kaya pala gusto niya na sumagot eh. Okay. Ayun, yun nga. Pag yung lahat ng bagay nag-a-align. Tsaka, yun lang. Kala ko papabain. Kala ko mahaba. Mayroon ka na bang ganung experience? Pabahin na natin kasi wala si sige, Steve. Sige, go. Ganung experience wala pa sa ngayon. Pero, ay alam mo yun, pakonti-kunti na opportunity. Dumadating. Tapos tinatanggap mo na lang. Little things means big to me. Minsan kasi yung opportunity, hindi mo na re-realize na dumadating sa'yo. Sa bagay. Na kahit na maliit, hindi mo napapansin. Pero, The thing is, when it comes Di to mo pa- opportunity, hindi lahat doors, some of them are windows, sabi nga nila. yun. 'Di ba? Parang ipapasilip muna sa'yo bago mo pasukin. Yeah, tama. Yan, Ed. Sa akin pag Ito si Ed. Saan tawa? double meaning. Sa window. Sa window. Pwede ka papasok sa door, sa window. Iba yun ah. Uy, maganda ako yan. Dalawang pintuan na yung bukas sa bintana ka pa lumabas. Sa akin siguro pag universe na yung Universe nag-speak. din, yung isang big thing. Kasi sa akin itong months na to, last month yata, parang opportunity sa akin na ilang beses nang tumawag sa akin yung kaibigan ni Mama. Ganito na, magka-play ka na, and kailangan lang is G license, no interview, no resume. Apat na beses niya sinabi sa akin yun, and I miss it. Na-miss ko yung opportunity na yun. Kaya yun ang isa sa mga disappointment ko itong month na to. Then sayang kasi yun nga, matututo naman ako ng bagong kaalaman, tsaka new environment, new people na makakilala. Yun. Sayang lang di ko siya nakuha. Ito naman yung sa Pero akin. next month sana. Okay. Makuha ko siya. Kasi meron pang Isang minuto para kay Zyke. Sa minuto para kay Zach naman. Para kayo nag-flip. Ito yung biggest dream ko sa ngayon na gusto kong mangyari is to start up a business Uy. Ano yan? Legal. from Wait lang. scratch. Hindi kasi yung mga ganong question. Legal Pwede. ba yan? Pero wag muna sabihin dito yung specific. No, hindi. Like, nag-ano pa ako, hindi nag-realize, nag-iisip pa akong anong hindi pa yung nagagawa ng iba. Okay. Which is,
mas okay yun kasi ikaw lang yung nakakagawa nun. Gusto mo unique. Yeah, tsaka inaantay ko lang talaga yung oras, yung idea, tsaka yung opportunity na dadating. Kung meron man or gano'n. Yeah. Darating yan. Boss. Ayan, gusto ko yung answer mo pero hindi pa naka-answer si Genesis dun sa tanong natin eh. Ako, pag yung opportunity na yun is feeling mo makaka-improve dun sa gusto mo ma-achieve sa buhay. Feeling mo. Like Define that or at least try to explain us. Ano ba yung feeling? okay. Siyempre nandun pa rin yung hardships and stuff like that. Pero yung opportunity na yun is hindi dadala ka pa din dun sa goal mo kahit ilang beses ka gumanon. Parang ganun ba? Hindi ko alam kung paano explain pero hindi, parang similar nga. Parang may downfall ka pero dadala ka pa din niya doon. Sa right track. Kasi wala naman opportunity na madali. Meron pa rin yan magiging parang zigzag ba. Pero yun pa rin, dadala ka pa rin niya doon sa kwan. Meron kang mafe-feel na parang improvement along the way. Parang ganoon ba? Yeah, correct. Yan, before natin pagpatuloy, meron tayong patalastas. Hintay natin si Steve. Oops, commercial break. Gulat ka, ano? Kami nga wala, ang Greenwall TGLG. At kung di ka pa isa sa mga G, ay subscribe ka na at check mo na rin ang video namin. And also, meron kaming Facebook page and TikTok. Ipinantay mo, subscribe ka na. And back to the video. I think ito yung pinakamagandang podcast na nagawa natin. Nasa labas tayo eh. Pinakamagandang scenery siguro. Yeah, welcome back. Nasa live tayo ng kwan. Medyo maingay lang talaga eh. So, next time. Next question. Naubo tuloy ako. Welcome back muna kasi commercial break yun eh. Commercial break. Kung nagustuhan nyo pala yung commercial break, si Ed tsaka si Steve yung gumawa. Di ba, pre? Di ba? Yung commercial break, ito yung dalawang gumawa. Ay, syempre naman. Meron ba yun? Ano ba yun? Meron, di mo alam. Yun ang assignment nila ngayong dalawa. Mamaya natin pag-usapan. Sumabay na ako eh. Since yung mamaya na yung question mo, ako na lang. go. May question ka pala, Steve? May naisip ako kasi nawala na sidetrack ako eh. Ako na lang. Ikaw muna. How important is pep talk? Yung nga, yung pag-uusap sa sarili kanina. Nasulat ko pala siya, hindi ko na nabasa. How important is that? Sa akin, as an overthinker, mahirap sa Agree. Like, hirap i-differentiate kasi. kahit pinapep talk mo sarili mo, syempre meron ka pa rin yung overthinking side mo na, kunwari, may isa kang side na pinapep talk ka, tapos meron ka na namang isang side na, okay, 10 side na sinabi, ganito, paano kung pangit, ganyan. Basta, as an overthinker, ang hirap ng pep talk sa sarili. Pero I try my best, pero, yeah. Nowadays, hindi ko naman ginagawa, I just do whatever. How's your average, day? Ako? Kasi, at least ako pagkagising may pep talk agad. Alam mo yung sinasabihan ko rin sa sarili kung anong gagawin ko sa buong araw. Dapat productive ka. Parang ganun. At least I'm trying to do that, no? Kahit hindi ko sure kung magagawa ko yung mga plano na yun. Kinakausap ko yung sarili ko na ito yung gagawin mo ngayong araw. Hindi mo ginagawa yun eh. Kwan sa akin, planning overnight. If ever may gagawin ako kinabukasan, gagawin ko na yun sa gabi. Like, magpaplano ako. Hindi ako magpa-pep talk pero magpaplano ako anong gagawin ko. Then titignan ko na lang yung notes ko afterwards. Interesting. Okay. Ako naman, pag wala akong masyadong iniisip, Lapit lang ako. pag wala akong masyadong iniisip na bagay-bagay, even though nasa work ako or nasa biyahe ako, ganun. Alam mo, naiisip ko kung anong next thing na gagawin ko, ano pa hindi ko nagagawa, na kailangan ko tapusin ngayong araw. Parang ganun. I never talk to myself na Walang reason. Oo, ganun. Yun yung, I think, the thing with pep talk, kung kailan mo siya kailangan, dun mo siya nakakalimutan. Yun din. Tapos minsan, pag di mo naman siya kailangan, doon mo na doon ka biglang ina-hype yung sarili mo ng for no reason. Yeah. Yung pep talk is not na magpa-plan ka for today. Pwede kang mag-pep talk na reflect lang. Self-reflect lang. Check mo lang yung sarili mo minsan. Baka meron ka na na tao, ganyan. Tapos meron kang pagkakamali na nagawa mo na kailangan gawin. Yan, may na-fail ka ngayon. Then gusto mo bumawi. Dapat pinapep talk mo lang yung sarili mo. Dapat ready ka na rin. Kung dapat sa kunang, in the future, parang ganun. Ganun sa akin yung pep talk ko. Hindi ko alam kung, wala lang, ganun yung method ko. Sa akin, tapos ko na kasing i-pep talk yung sarili ko eh. Dati everyday, tinatanong ko palagi sarili ko, like, ano ba yung kulang ko? Like, ano ba yung kailangan kong gawin?
Ano pa ba yung mga kailangan kong ayusin sa sarili ko, baguhin, ano bang kailangan kong umpisahan. Yun lagi ko tinatanong noon. Hanggang sa tinry kong umpisahan step by step. Kahit maliit man na progress yun. At hanggang basta patuloy ka lang patuloy. Like hindi mo malalaman kasi na nauumpisa mo na pala yun. Hindi mo alam na meron ka na palang nagagawang progress sa pinepep talk mo sa sarili mo, or like kung ano may gusto mong may sinasabi mo na gusto mong gawin. Hanggang sa ma-realize mo na lang, wow, andun na pala ako, or ginagawa ko na pala yun, or like pinepep talk mo ulit sa sarili mo. Unti-unti ko na pala na-achieve yung gusto ko. Okay. Para sa akin, tapos na kasi akong i-pep talk yun eh. So para sa akin parang gusto ko na lang na pagpatuloy na lang kung ano yung sinimulan ko nun. Kaysa sa tanungin yung sarili ko na ito yung gagawin ko ngayong araw. So ang answer mo doon sa how important it is, hindi gaano. Yes, like important siya, pero at the same time hindi siya yung priority ko na na parang tanungin yung sarili ko araw-araw. Okay. Like, yun lang yung ibig kong sabihin doon. Importante ba siya sa akin? May mga days siguro na importante siya sa akin. Oo. Like, Hindi, the thing is, parang kasing niloloko mo yung sarili mo minsan eh. Kung iisipin mo maigi doon. Parang May mga ina-hype mo yung sarili mo. Yun yung pep talk eh. You're may mga hyping days na yourself. kailangan. May Pero mga days. Hindi always. Yeah. Parang hindi priority ba sa akin na fun. May mga days na kailangan, pero may mga days na hindi din kaya kong mag-go. Kumbaga hindi mo pwedeng iasa lahat doon. Like syempre, Yung mga achievements mo. kunwari pumunta ako sa nag-perform ako somewhere. Tapos wala sa kondisyon yung boses ko. Pinahype up ko sarili ko. Hindi naman ibig sabihin nun like magically magiging better ako. Of course. Agree. Tama yan. Yeah. Agree. So, di siya ganong ka-importante pero merong base na. Nabago yung pananaw ko nung narinig ko yung mga sagot niyo. Totoo. Hindi siya ganun ka-importante. I think nung sinulat ko to, I was saying na it is very important. Kasi, ito na yung reason ko nun eh. Kung hindi ka paniniwalaan pa ng ibang tao, kailangan paniwalaan mo muna yung sarili mo. Pero I realized din na ibang usapan kasi yun eh. Iba yung pep talk sa paniniwala. Oo. Ang question dito, madalas ko naman tong itanong eh, pero I think maganda siyang itanong lagi kasi mapapa-remind to sa sarili natin. Okay ka na What ba? is your best advice To your future. To yourself? or best advice na binigay sa inyo na gusto nyong i-share sa ating viewers? Last year ko to narinig, legit. Yung pinaka-best advice na narinig ko. At yung palaging tumatatak sa akin nun. Learn to love yourself first. Bago ka pumasok sa relasyon or mag-umpisa ulit, try mo munang mahalin yung sarili mo. Huwag mo sakta yung sarili mo dahil sa kung ano man yung nangyari sa'yo. Para sa akin, either learn from your mistakes or mag-stay ka sa kung ano yung nangyari sa'yo or like ano yung hindi mo pa ginagawa. Basta yun, ang hirap kasi i-explain kasi Naalala pa ba kung sinong nagsabi sa'yo ng advice or is this something na galing sa'yo? actually ano yun. Ayoko, X na lang yan. Life is not a race. Buhay ay di karera nga. Galing ba sabihin niya yung ano mo? Hindi ah. Buhay ay di karera. Go. Go. Pagbigyan. If you learn, teach, you get, give. Okay, ulit. Okay na. Pakilakasan? Pakilakasan. Dahil marinig yun. Listen, look, listen. Sabi, if you learn, teach, if you look, read. Life is not a race. Parang marathon lang yan. Okay. It's a journey. Enjoy the journey. Di alam mo bakit? Ayun, dagdagan ko lang sa sinabi ni Steve. Iba naman. Ba't dagdagan? Hindi kasi, nag-Bible study kasi ako last week. Yung. Wow. Yan, sana hindi nyo na nakakalap din. Ang story nun is si kay Moses. Okay. Yun nga, di ba yung dinadoubt niya yung sarili niya, then wala siyang tiwala, and then, pag hindi mo pag wala kang tiwala sa sarili mo, alam mo na yun, failure, hindi ka maging success, kung ano pa lang gusto mong future, ganun, goal mo sa buhay. Kaya dapat, tiwala sa sarili, instinct mo, go lang, live, yun lang. Hindi. Para sa akin nandun. Ay, sige, sorry. Trust yourself na. Yes. Ayoko ba? Answer ba ako? Doon ako na. Answer ka mo. Ulitin ko lang sinabi ko kanina na
sabi ko, hindi pa tapos yung taon at yung best memories is yung mangyayari pa lang. Same yung answer ko dito. The best advice na makukuha mo is yung mga paparating pa lang. Pero yung second best advice siguro for me is, which is sinare ko rin nga. Nakakatawa kasi para tayo nag-podcast kagabi. Share ko rin kay Steven nun eh. Sabi ko, don't blame anyone. Blame yourself. Not even yourself. Blame everybody. Just own it. Kung ano man yung situation na meron ka. And then take action instead of blaming anyone. Tama. Hindi, pero... Kasalanan ko na hindi ako nakakuha ng picture kay Joanna. Sabi ko nga, don't blame it. Hindi, may question siya. Ano ito na last talaga? Totoong last question. Anong meaning sa inyo? Ba yun? Living the moment. Anong meaning sa inyo yun? Wala akong Living the masasagot moment? yan eh. Ay, naku. Okay. Ay, ba't puro... lang. Puro love mo na, bakit? Puro love ako eh. Itong quote na to, directly galing sa kanya. Sino? You know a day is good if it's remembered. Basta yun. Since wala daw answer si Ed doon, Advice na what if we keep it as a question na lang? Mga G, comment nyo down below. Seek for question, not the answers. Yan. Naisip ko lang yung living the moment para sa akin is kung ma-realize mo na siya na like ang saya mo sa na yun, araw na yun. Kasi para sa akin everyday you're living the moment eh. Everyday masaya ka. And at the same time everyday malungkot ka. Ito yung answer ko dun sa tanong ni Ed. Paano ko siya explain yung living the moment? Every day, every single day ako naniniwala ako na I'm a different person. So may dami kang personalities. Pwede. Pwede no? Pwede. Oh, pwede naman. I feel like every day iba akong tao eh. So, living the moment means just living your life. 1, 2, 3. Salamat sa papanonood. Ngayong gabi kami uuwi na. Salamat sa panonood. Like, comment, and share na. Tropa Talks. Tropa Talks. Tropa Talks. Maraming salamat. Like, comment, and subscribe, and follow us on our Feel ko ito yung maganda. all of our social media. Palagi sinasabi ito na yung pinakamaganda pero ito na talaga yung pinakamaganda. Legit na to.